more flowers here now. Yuzuriha! Doing something else, though. Well, that's fine. I'll draw another one. Yes, I'll draw one more and another. Sa wakas umabot kayo sa dalawang huling episode sa paglalakbay nila sa isang misteryosong isla. Ito ang mga huling pangyayari sa last episode na kung saan natutunan na nila Gabomaru at Bandit kung paano ilabas at gamitin ang tinatawag nilang Tao Energy. Sa grupo naman ni Sejiri, nakapasok na sila sa tinatawag na Hore, ang lugar na kung saan matatagpuan ang mga Tensen. Nakatagpo nila ang isang Tensen na naghihintay sa kanila na makadating sa Hore. Pumilib nga ang Tensen sa kanila kasi sila ang kauna-unahang mga tao na nakapasok sa Hore. Ang pinakaunang tao na nakapasok sa loob ng 1,000 taon. Nang inig sa takot ang grupo ni Sejiri at biglang tumakas ang babaeng shinobi, pero nahuli pa din siya ng Tensen sa sobrang bilis ng kilos nito. Pero hindi nagpatinag si Sejiri sa lakas ng kalaban at pilit na ililigtas ang kasama nilang shinobi. May isiniwalat ang Tensen na ang lahat ng paniniwala patungkol sa isang kaluluwa na makapasok sa Hore ay isang kasinungalingan lamang para ma-maintain ang kautusan sa isla. Ang lugar pala na Hore ay dito ginagawa ang mga experiment sa isla at sa mga naninirahan dito. Isa na doon ang mga nilalang na naging kahoy. At ang mga taong pumunta at nahuli nila ay bahagi ng kanilang research materials. Nasabi din ng Tensen na ang kanilang hinahanap na elixir of life ay isa lamang kasinungalingan. Ang ta na ginagamit ng mga Tensen ay pampahaba ng buhay, hindi ito pampabata. Habang nagsasalita ang Tensen, ang babaeng shinobi naman ay nakatakas sa pagkakagapos at inatake niya ang Tensen gamit ang ninpo, substitution. Itinira niya ang mga kanay at tinamaan ang Tensen at pinutulan ng ulo. Natulala si Sejiri at di makakilos nang malaman niya ang katotohanan patungkol sa elixir na kanilang hinahanap. Nag-aalala siya kay Gabomaru na hindi makakatanggap ng absolute pardon. Patakas na sila kasi akala nila na tinapos na nila ang buhay ng isang Tensen. Biglang nag-regenerate ang ulo ng Tensen at pinahabol niya ang kanyang mga Kyoshi sa kanila. Inabol ang shinobi ng mga Kyoshin at biglang sumabog at nataman ang shinobi, pero nakatakas pa din ang shinobi. Gustong turuan ng Tensen ang shinobi kung paano gumamit ng tao. Inatake sina Sejiri kasi sagabal ito sa gusto niyang mangyari. Habang nagsasalita ang Tensen sa babaeng shinobi, pinutulan ni Senta ng mga kamay at paa. Habang hindi pa naka-regenerate ang Tensen, may ininom ang shinobi at gusto niya itong subukan sa isang Tensen ang kanyang teknik na tinatawag na ninpo, slime stream. Ginamitan na ng ninjutsu ang kalaban at binalutan ang kanyang buong katawan ng isang asido na tinatawag na ninpo, nectar prison, at sinundan pa ito na ataking tinatawag na ninpo, Grimgar Road, para pagputol-putulin ang katawan ng Tensen. Pero wala pa ding epektibo ang lahat ng atake ng shinobi. Nakapag-regenerate pa din ito. Sinugod nila ang kalaban ng walang pakundangan pero hindi sila tumatama. Habang hindi pa daw na master nila ang paggamit ng tao, wala pa rin silang pag-asa na manalo laban sa kanila. Tinanong ni Sejiri ang buhay na kahoy kung may kahinaan ba daw ito, pero wala siyang maisagot sa tanong ni Sejiri. Pinilit pa din ni Sejiri ang kahoy na baka may kunting paraan na mahanap ang kahinaan ng Tensen. Sinabi ng kalaban na dapat nang mamatay ni Senta, pero andun si Sejiri at sinugod ang Tensen. Alam na pala ni Sejiri ang kahinaan ng Tensen at ito ang kanyang abdomen na kung saan nanggagaling ang tao. Iniwan ni Sejiri ang tiyan ng Tensen sa inaakala nila na mapapatay ito. Sa kasamaang palad, nag-regenerate lamang ang kalaban na parang walang nangyayari. Sinabi pa ng Tensen na wala pa daw siyang nakakalaban na nakamaster na sa paggamit ng tao. Pero hindi pa din tumigil si Sejiri at nakita ng Tensen na ang tao ni Sejiri ay biglang lumaki at nataman ang kalaban sa pag-atake niya. Hindi makapaniwala ang Tensen sa nakita niyang tao na nakabalot sa katawan ni Sejiri. Ito ba daw ay natural na tinataglay ni Sejiri? Namalayan nila na ang sugat sa mukha ng Tensen gawa ng pagtira ni Sejiri ay hindi gumagaling. May naramdaman si Sejiri galing sa katawan ng Tensen at alam niya pala kung paano kokonfrehin ang tao na sinasabi ng kalaban.
Minsan din niya itong naramdaman sa aura na ginagamit ni Nagabomaru at Bison the Giant. Muntikan ng matamaan si Sejiri sa pag-atake ng Tensen pero anden ang shinobi para pigilan ito gamit ang kanyang ninjutsu. Hindi daw naglaho ang Tensen, tinago lang daw niya ang paggamit ng tao para hindi siya ma-detect kagaya ng paggamit ng substitution sabi ng shinobi. Titirahin na sana ang Tensen ni Sejiri habang nakagapos pa ito pero nakatakas pa din ito. Inutusan niya ang kanyang mga Kyoshin para patayin ang shinobi. At mabuti na lang anden si Senta at iniligtas niya ang shinobi sa kapahamakan. Nakawala ang Tensen sa pagkagapos dahil pinutol niya mismo ang kanyang kamay at inatake niya ang shinobi pero si Tenza ang tinamaan. Walang humpay ang pag-atake ni Sejiri pero sabi ng Tensen ay sobrang bagal at nakikita niya lahat ang mga kilos ni Sejiri. Pinagtulungan nila ang Tensen at pinagpipiraso ang kanyang katawan. Habang nasa lupa ang Tensen at putol ang mga kamay at paa nito, titirahin na sana ni Sejiri pero nakalipad ito at nakapag-regenerate muli. Nagpalit ng kasarian ng Tensen at naging babae ang katawan. Gumamit ng ibang teknik at pinaulanan sila ng mga pag-ataking galing sa kalangitan. Sa kasamaang palad, tinamaan si Senta at si Sejiri ay nanlabo na ang kanyang mga mata dahil sa paggamit ng breathing technique kanina. Sinabi ng shinobi na pilit na iniiwasan ng kalaban ang mga atake ni Sejiri dahil ang tao mismo ni Sejiri ang makakapatay ng Tensen. Alam na nila ang kahinaan ng kalaban at may plano na sila para patayin ito. Ang shinobi daw ang bahala para pigilang makakilos ang Tensen at magbukas ng pagkakataon para kay Sejiri para tapusin ito. Inatake ni Yuzuriha the shinobi ang kalaban at tinanggap lang niya ang lahat ng mga pagtira nito. Pinabagsak niya ang Tensen na nakalutang sa hangin para magkaroon ng pagkakataong maka-atake si Sejiri. Nasa lupa na ulit ang kalaban at bumalik sa pagkalalaki ang katawan niya. Tinusok ni Senta sa likod at pinigilang makagalaw ito habang si Sejiri ay pasugod sa Tensen para tapusin ang buhay nito. At yun na nga, nahiwas sa sikmura ang kalaban at hindi na nagawang mag-regenerate. Habang nagpapahinga ang tatlo pagkatapos ng kanilang laban, akala nila ay wala na talagang buhay ang Tensen. May nakitang mga bulaklak na tumubo sa katawan ng Tensen si Yuzuriha at titirahin sana siya nito pero iniligtas siya ni Senta at siya ang nataman. Tinubuan ng mga bulaklak ang katawan ni Senta at kakainin ito ng buo. Habang hindi sila makapaniwala sa sinapit ni Senta, lumabas na ang tunay na form ng Tensen. Biglang nag-transform ang Tensen ng isang malaking bulaklak. Matatamaan na sana sila ng mga ataking ginawa ng Tensen pero anden si Shion at sinangga ito. Inutusan niya si Nurugay na hiwain ang kanilang mga bulaklak at ang mga ugat gamit ang kanyang espada para pabagalin ang kanilang transformation at iligtas sina Sejiri. Ipinangako ni Shion na ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng kanyang estudyante na si Tenza. Alam niya na itong Tensen ang nagpatay kay Tenza. Ipapakita niya sa Tensen kung paano papatayin ang isang immortal sabi ni Shion. Umatake na ang kalaban pero hiniwa lamang ito ni Shion. Patuloy ang labanan ni Shion at Tensen at humahanap ng timing para matumbok ang kahinaan ng kalaban. Ginamitan ng mga iba't ibang swords technique ang kalaban pero walang epekto ito. Nagpaulan ng madaming pag-atake galing sa himpapawid ang Tensen. Hindi tinamaan si Shion at tinusok nito ang sikmura at hiniwa ito. Tumilapon ang kalaban at nagawang mapabagsak ni Shion ang Tensen. Nakita ni Sejiri na hindi nag-regenerate ang kalaban dahil compatible ang tao ni Shion sa kalaban. Tumawa ang Tensen at bumangon muli. Sa kasamaang palad, natanaman pala ng mga buto ang buong katawan ni Shion at tinubuan siya ng mga bulaklak. Gagawin daw siyang tan para pagkunan ng energy ng mga Tensen. Pero, hindi nagpatalo si Shion at hiniwa niya ang mga party ng katawan na kung saan tumubo ang mga bulaklak. Hindi papayag si Shion na mamamatay sa lugar na ito, sabi pa niya. Nag-iisip si Shion kung kaya pabon ang kanyang katawan para patayin ang isang immortal. Gustong tulungan ni Sejiri sa laban si Shion. Pumunta na sina Sejiri at Nurugay para tulungan si Shion na matalo ang Tensen. Pinagplanuhan nila kung paano hihiwain ang tanden o sikmura ng Tensen. Pinalutan nila ang kanilang buong katawan ng steam o stamina mucus na binigay ni Yuzuriha para protektahan sa mga halaman. Habang pinaplano nila ang pag-atake sa kalaban, biglang sinugod si Nurugay at mabuti na lang mabilis ang galaw ng batang Nurugay. Muntikan ng matamaan si Nurugay pero iniligtas siya ni Sejiri.
nakita ni Xian na malaki ang inilakas ni Sejiri. Sinimulan na nila ang kanilang pinaplano, tumira ng madaming laser beam ang Tenzin pero sa sobrang galing ni Xian, naiwasan niya ito lahat. Habang nagkaroon ng opening si Xian, umatake siya sa liruan at pinutol ang mga kamay at paa ng Tenzin para magkakaroon sila ng pagkakataong mahiwa ang Tanden. Nang hihina na sina Xian at Sejiri sa tinamasa nilang sugat at madaming dugo ang nawala. Nakapag-regenerate muli ang halimaw at tumira muli ng madaming laser beam. Pero hindi tumigil at nawala ng pag-asa si Xian para maipaghiganti niya ang kanyang estudyante. Umabant na Xian patungo sa kalaban, sinisisi niya ang kanyang sarili dahil iniwan niya ang kanyang estudyante na mamatay sa Tenzin. Sobrang galit ang nararamdaman sa puso ni Xian sa nangyari, gusto niya itong maipaghiganti at patayin ang Tenzin na nasa harapan niya. Pinuhos na niya ang kanyang buong lakas sa huling pag-atake. Napigilan na nila Nurugay at Sejiri ang mga kamay ng Tenzin pero nalilito pa din siya kung saan ang kahinaan nito. Mabuti na lang at anden si Senta para bigyan ng kaalaman na nagkahinaan ng isang bulaklak ay ang ovule mismo. Ang ovule mismo ay ang Tanden ng kalaban na kung saan nanggagaling ang source of energy. At sa wakas, nahiwa na niya ang ovule na mismong kahinaan ng malaking halimaw at ito'y naglaho at nagkaroon ng maraming bulaklak sa buong lugar. Sugatan sina Xian at Sente dahil sa mga halaman na tumubo sa kanilang mga katawan. Ang babaeng shinobi ay may dalang salve na nakakapagpagaling ng mga sugat. Isang dose na lang ang natira at pinili niya si Xian na hindi pa masyadong malubha ang kalagayan kaysa kay Senta. At dito na nagtatapos ang buong season sa recap na ito. Salamat sa mga sumubaybay hanggang dulo at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga darating na bagong gagawing recap natin.